Mayong gabi gid mga viewers naton kag mga listeners kag liwat ari naman kita sa aton programa Konsensya sang Banwa. Of course, ang Konsensya sang Banwa gindulong sa inyo sang Cafe La Huerta dira sa Oyster Point Car Wash na hamtang sa Hibaw-an Norte, Mandurriao, Iloilo City along Circumferential Road, kilid lang gid sang flyover, no? Dira ang aton nga Oyster Point Car Wash nga kung gusto nyo patinlo sa inyo sa lakyan, aradang manami nga patinloan, malimpyo, kag garantisado, no? At any rate, ang dira man sa aton man sa Oyster Point Car Wash, amo man da ara man sa aton ang Cafe La Huerta nga mientras tanto nga nagapalimpyo ka dira sa imo sa lakyan, pwede ka kainom-inom dira sing kape, makapamahaw ikaw, may sandwiches dira, may mga combo meals dira, may all day breakfast dira, no, nga pwede nimo ma-order, no, dira sa Cafe La Huerta at Oyster Point Car Wash. Of course, subong adlaw is Monday, wala kita nakaprograma kahapon tungod nga medyo ang aton nga throat daw hindi mayo. Subong gani daw nagabatsyag pa ako nga daw katul-katul pang akon nga throat, no? Tungod sang siguro sa ulan-ulan kag sa tiyempo kag siguro tungod man sang ikap ko kagahapon, no? Kay Domingo way ako opisina pagka Lunes, ginpakamaayo naton nga manglimpyo, clean up kag organize, no, sa mga gamit naton sa balay, gamit na kundiri sa opisina ay cleaned up and then organized, no, para nga tanan mahapos kun diin ko pangitaon, ang tanan paglakat ko, ang traffic ko from here going to one part of the house and of the office, mahapos sa akon kag mahapos mga tultulon. At any rate, nari kita subong diri Lunes alas 8 sa gabi, no. Pagkatapos ini sa aton Konsensya sang Banwa, may ara pagid kita nga mandugay-dugay kag ma-podcast man kita parte sa aton nga programa nga You and the Law. And after that, several minutes later, maara makita sa aton regular program alas 9 or a little past 9 ining aton programa ginatiguluhan nga mga kabutigan ni Plaridel Nava, no? Of course, subong gusto naton ini talakayon ng mga issues, no, kag nagakalatabo sa aton diri sa aton programa Konsensya sang Banwa, no? Ang una naton nga talakayon parte ini sa isa ka ginahaka-haka kag ginaistoryahan na dira sa City Hall sa isa ka ghost employee, kag anay ni siya kuno, anay city councilor, no, konsihal sang syudad sing Iloilo, former city councilor, nangin ghost employee kag ang sweldo niya nga ginabaton dira salin sa City Hall, of course still to be confirmed, is 50,000 monthly. Kag ang inigin paagi lang sa mga ghost employees man para nga ihatag sa iya ang 50,000 kada bulan, no? And other matters karon i-discuss man naton. Ang isa pagid naton nga italakayon diri ang parte sa PhilHealth funds nga nag-order na ang Korte Suprema nga ibalik sa PhilHealth ang ila pondo worth or in the amount of 60 billion pesos, no? Italakayon man naton inakaron ang history sinang 60 billion kun nga ang ginorderan sang korte nga ibalik sa PhilHealth, no? And of course, ang ikatatlo naton nga talakayon amo ini ang suspension ni Congressman Kiko Barzaga sang House of Representatives, no? Kay may ara kuno sila ang ground nila daw indiscretions, mga unethical conduct sang isa ka congressman, tapos disiplinahon suspender siya sang 60 days. Inatanan karon talakayon naton sa atong programa Konsensya sang Banwa. Pero Paul, balik kita na dito sa picture naton nga may ara nga former city councilor nga nagapasweldo sa dugo sang pumuluyo sang syudad sing Iloilo pagi sa taxes sang 50,000 ang bulan pagi sa mga ghost employees.
Siya niya nagarasar, siya niya nagagasto para sa pagkaon niya siguro, para sa pagkaon sing mga kabataan niya, para sa iyang panglagaw-lagaw, panggastos-gastos. 50,000 kada bulan ang ginabato niya halin sa City Hall, pero hindi man siya listed as employee sang City Hall. Amo ni subong ang nagagluwa sa mga istorya sa mga kapihan. And I think this should be checked, this should be investigated, because if this is true, why makita subong ebidensya pa, pero malaway ini, makahuluya ini, bisan delikadesa tanalang tani, former city councilor kita, hindi kita magbaton sang kwarta o mangita paagi nga makaremedyo kita sa pundo sang local government, pundo sang gobyerno, nga mabaton lang kita 50,000 ang bulan, pero why kita gaobra? Hindi kita listed as employees sang City Hall, tungod lang nga malapit kita dira sa iban nga opisyales sang City Hall, may padya kay imoya nga 50,000, di ni ginakuha, amon ni ang kuha ang mga pundo sang aton nga City Hall or city government, nga kundiin kami nga mga taxpayers ang nagapasaan, nagabakho sang bayad sang taxes, ilabi na gid sa real estate taxes tubong nga grabe ang balaydan. Nga anini nato nabalaan ini. Amo ni ang ginasugilanon sa mga kapihan. And of course, we are calling the attention of Mayor Raisa Treñas. Nga i-check niya ini. Kay ini kuno ang former city councilor, nahambal ko na, 50,000 ni ang ginahatag sa iya halin sa City Hall, nga wala man siya nagaubra, wala man siya, hindi man siya empleyado sang City Hall. He is not listed as an employee of City Hall. Kagdiin ko no ini ginakuha, ang ini nga ginahatag sa iya, nga dole out sa iya nga 50,000 monthly. Ang pagi kuno sini, may mga ghost employee nga ginpanglista, nga kuno abe, may ara kuno abi nga mga empleyado nga nagaobra, either job hires, kag kun may sweldo, dira ginakuha para ihatag sa sini nga former city councilor. So may mga lista ni sila. Kagway labot sini, mga kabyanan, may 7 pagid ni siya kuno or 8 pagid ka mga bata-bata, may ara pagid siya nga mga 7 ka mga amo nga pwede nga ginapaubra sa iya, ginapasulod nila nga tagaan man sang 30,000 nga tunga-tungaon sang sini kawalo nga mga tawo nga mga malapit sa sini nga former city councilor. 30,000 tunga-tungaon nila. Another set of ghost employees to accommodate these 8 people nga matagaan tunga-tungaon nila kada bulan ang 30,000. Amo ning ginpangabay naton sang nabatian naton ini nga mga issues. Ginpangabay naton ini paagi sa ginpost naton sa aton Facebook. Si City Councilor Nene Dilaliana, kay nagasalig kita sa kay Councilor Dilaliana, nga kung tutukan niya ini, mabalaan niya ini kung sino ning city councilor nga ni. Kag kung sino ini ang mga 8 kabilog nga mga bata-bata sang sini nga former city councilor nga nagapasagod man sa syudad sang Iloilo. You can just imagine. 50,000 para sa former city councilor, 30,000 kada bulan para sa mga bata-bata ya, all in all 80,000 kada bulan. Wala nagaobra. Gapahangin-hangin lang kung gisa kung magkubra na sing sweldo dira sa City Hall. Wala sang daily time record. Wala appointment. Baton lang sang sweldo. Baton lang sang kwarta. Nga taxes sang pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Nagabalakho na ang pumuluyo nga bayad sing taxes. Nagaugtas na sang bayad sang
real property taxes nga gin-increase by 400%. Kag although nga may mga discount, nga may mga decrease nga gamay, pero grabe gyapon ang balaydan sang real property tax. Pero anong ginahimo sining former city councilor? Nagabaton lang siya 50,000 kada bulan. Why siya gobra sa City Hall? Why siya nagaserbisyo sa Banwa? Why siya nagaserbisyo sa Pumuluyo? Abot ko na nung bertud niya sini nga makabaton siya 50,000 halin sa pundo sang city government. Ilabi na gid nga wala siya nagaobra. And on top of that, may mga 8 pagid siya sinikuno ka mga tao, 6 to 8, I think 8, nga nagabaton man 30,000. Hindi kada isa, 30,000, pero tunga-tungaon sang sining 8 nga ni, nga mga amo sang former city councilor. So nagpangabay kita sa aton ging post. Kay nagasalig ang aton programa, Konsensya sang Banwa, ilabi na gid ang ining host ninyo nga si Attorney Dan Cartagena, nga initanan kung tagaan igtalupangod kung tani ni City Councilor Nene Dilaliana nga maimbestigar ini kung sino ini nga former City Councilor kag kung sino ining mga 8 ka empleyado, not employees, bata-bata sang former City Councilor nga nagabaton kag ginatagaan sang 30,000 kada bulan para tunga-tungaon nila. Because if we tolerate this, hindi ni mayo nga ehemplo. Although damo man nga pag-post ko sini, damo man naghambali niya, permi lang na mo na, madamo na da ghost employees. No? May mga arada nga isa ka seksyon dali nga, sag subra isa ka gatos da nga job hire po, wala nagaulubra. May mga ara man dali nga nga tulang nagaparo pamaypay lang sa gwa, gapulupong ko lang kay wala man obra. Job hire na, pero di mayo pa na sila ya kay naga-report. Mayo pa ni sila ya kay nagapulo pamaypay to sa gwa. Pero iniyang former city councilor kuno, wala giniya obra-obra. Gakuro kadto lang da kung isa sa City Hall, siyada, pero wala siya obra. Hindi siya listed as employee or job hire sang city government. Duupod niya pa ang mga 8 kaamo nga ginapasweldohan man sang 30,000 kada bulan nga tulutong-on nila. So mga kabyanan, nagapangabay kita. Paagi diri sa aton programa, Konsensya sang Banwa, sa kay City Councilor Nene Dilaliana, nga kabay pa nga matagaan niya sinisang tiyempo, kag imbestigaron kung sino bala ini, ang former City Councilor, kag ang ining mga 8 kaamo, nga nagabaton man sang 30,000. Nagasalig kita sa kay City Councilor Nene Dilaliana, nga tagaan niya ini tiyempo. Kay sigurado ako, nga kung matagaan ini ni City Councilor Nene Dilaliana, mabalaan niya gid ini. Kag kung mabalaan niya ini, matagaan ini solusyon nga matapna ang ini nga pang 1, 2, 3 sa pundo sang aton local government. Wala nyo ginkawatan ng City Hall. Ginkawatan nyo ang pundo kag ang taxes sang Pumuluyo sang syudad. Ang iban ganina magmalasakit daw na ganina, di ba Paul? Kadto duway gani kung isa ihatag para sa bulong mo. Why gani kung isa financial assistance para sa bulong? Kung isa kulang, tini ang former city councilor ang balita, 50,000 monthly ang ginabato niya. Itsak tublan eh. So ini yung mga kabyanan gagapati kita nga tutukan ini dapat sang investigasyon kag nagapangaday man kita sa kay Mayor Raisa Treñas nga tagaan niya gid ini igtulupangod kag paimbestigar ini kung sino ni ang nagabaton sang 50,000 kada bulan nga former city councilor. Kag ining mga 8 kabilog nga mga amo niya o bata-bata niya nga nagabaton man sang 30,000 nga para tulunga-tungaon nila. No. Okay. Makadto kita sa aton dason nga topiko. Amo ini ang parte sa order, desisyon
sang Korte Suprema nga ginpapanaog na sang nagligad lang nga adlaw. I think that was a Friday, that was last Friday, nga kundiin ginorderan na ang mga respondents nga ihatag, ibalik ang pundo sang PhilHealth, no, sa PhilHealth mismo. Ano inigid ang ginumpisahan, no? Ang background sini nga sa 2024 GAA or General Appropriations Act, propose ini sang administrasyon sang Malacanang paagi sa kay Secretary of Finance Ralph Recto nga ang pundo kuno nga daw gintawag nila nga excess nga mga 89.29 million ibalik ipakadto i-transfer sa National Treasury para nga include sa GAA kag mga wala gastuhon ina para sa mga unprogram nga mga proyekto. So madamo sini ang nagreklamo kay nga ibutang mo to yang iya sang PhilHealth funds nga 89.29 million. Nga iya na iya sing PhilHealth para na iya sa kalusugan, para na iya sa healthcare sang tao. Kay kung ibalik mo na iya sa National Treasury, kag i-include mo sa General Appropriations Act, kag para ibutang mo na iya sa mga unprogram nga mga appropriations mo, laban-laban sina ang purpose nila. Ibutang nila sa mga flood control projects nga subong nagluluwa na nga puwerte anomalya. So originally, 89.9 billion nga gintawag kuno nila nga excess. Sangara na si pagpasar na sing 2024 GAA, because of that law nga ginbutang nila, General Appropriations Act, nag-remit iya ang PhilHealth dito sa National Treasury sang May 24, 20 billion, August 2024, 10 billion, October 2024, 30 billion. 60 billion tanan ang ginremit sang PhilHealth. Pagka-remit nila, nagnamo nga nagpetisyon kontra sa sini nga appropriation. Kay gintawag nila ini nga unconstitutional ang ina nga provision sang General Appropriations Act because hindi mo mapahalin or makuha ang pundo para sa healthcare, para sa PhilHealth, nga i-transfer mo for any other purpose. Kung matransfer mo gidman, kung usaron mo gidman, kung may excess man gidman, it should be spent for healthcare. Amo nang petisyon nga ginpasaka. So, sang naka-release na 60 billion, pakadto na sa National Treasury, nagpasaka sang petisyon ang mga petitioners. Kag didto nag-order sang temporary restraining order ang Korte Suprema. So wala tanan na release ang nabilin nga 29.9 billion. Ang na-release lang gid ang 60 billion. Sang Biyernes nagpaidalom kag nagrender desisyon ang aton Korte Suprema declaring that provision in the General Appropriations Act to be unconstitutional and ordering the respondents, ang Finance, ang Congress, ang tanan-tanan, nga ibalik ina sa PhilHealth ang 60 billion. Kay hindi pwede nga tandugon mo, kag ibutang mo lang nga pundo sa National Treasury and then include it in your General Appropriations Act. Kay maamuning plano tani nila nga ibutang pagid ni sa mga flood control projects nga mga substandard, hindi gani wala gi-exist. Pati paya ang pundo sang PhilHealth kawaton pagid nila nga nagabalakho ng tawo nga wala gani bakal sang bulong. Ospital ang tawo ga kalamatay lang way bulong. Kay wala kuno pundo. Ti pabutang mo pa to ya, i-transfer mo pa ya ang 89 billion.
para sa mga ginplano nyo nga flood control projects, dason kawaton malanggali kay either substandard o kon ghost project. Amo na subong nga naggululuwa. So, ang Korte Suprema nag-render sang desisyon. Sila niya, hindi nyo na pwede makuha. Hindi nyo mapatransfer ang pundo sang PhilHealth nga pakadtuon nyo sa National Treasury kag i-budgeton nyo liwat ihatag nyo sa iban nga proyekto other than healthcare. Kung gastuhon nyo gid man na, assuming nga may excess pa, it should be germane to its purpose nga kilanlan para sa healthcare. Kung sobra gid yatag sa insurance, diyan ko na yatag. Lingyatag mo na sa National Health Insurance Programs. Hindi nga ibutang mo ya sa iban nga mga proyekto. Ihatag mo ina sa Universal Healthcare Act nga mga programa nga ginhimo dira. In other words, whatever taxes nga gin-assess nila or gin-collect nila originally for the purpose of PhilHealth or healthcare, that should not be touched except for healthcare programs only. So amo na nga ginorderan sila sang Korte Suprema nga ibalik. Si Executive Secretary naman niya Ralph Recto nagpasikat man kung isang style ni bala ni Executive Secretary Ralph Recto daw si kautot-utot man nga daw into. Pulok-pulok, hambog. Kay nga, butang niya to tapos kadlaw-kadlaw sila yan ni Tito Soto. Sila niya na Senator Tito Soto. Sila niya na balik na namon. Nangitian na lang kami kasi sa order ng Korte Suprema kasi naibalik na namin. So in other words, kung wala gali sila yung ginakusar, bisan wala pa desisyon, ginbalik ni wala nila tanay ginbalik. But silingon ang ini nga akto nila Paul palusot nga base wala man may question tukbo naman nila ang 89 bilyones nga pundo sang PhilHealth. That is why nag-order ang Korte Suprema you cannot do that. You have to return the 60 billion. Nga 60 billion lang out of intended 89 billion. Tungod nga 3 tranches lang ang na-release. Ang una nga tranche, 20 billion sang May 2024. Ang dason nga tranche was 10 billion sang August 2024. Kag ang ika-third, 30 billion sang October 2024. Sang ma-release na tani plano nila ang ang fourth tranche sang 29.9 billion. Sang November 24 intended, wala sila ka-release because the Supreme Court issued a temporary restraining order sometime in October or 1 month before. So the total amount that was only released was only 60 billion. And now that is the amount that the Supreme Court directs the respondents to return it to PhilHealth. Mayo ini kay naaktuhan ini sang aton nga Korte Suprema kag leso na ini. Ngay kay mo, ining mga senador naton, mga congressman naton, mga opisyalis naton sang gobyerno. Walang dumabla. Para na gid sa healthcare, intrahan pa nila kay butang la kuno sa flood control kay plano nila didto nila birahon. Didto nila kawaton. Kay kung PhilHealth, ti kuni kadto sa ospital. So, mayo lang kay nadakpan ini. Although may mga aligasyon man sang una sila, nga ginaabusaran lang ni kunong PhilHealth, kay may mga doktor nga mga private doctors, nga kung mag-bill sa nga masakit, pinagusto lang ang pinagusto sila sa PhilHealth. Kaya binila, hindi man magastong pasyente, remedyohon lang nila nga remedyohon ang PhilHealth nga mga pundo. Nagakadto lang sa mga private doctors. But then again, that would be another thing. We will deal with that when the time comes. But in the meantime, we're very happy and we're very glad that the Supreme Court has ruled
directing the respondents that the amount of 60 billion taken from PhilHealth should be returned to PhilHealth to take care and for the purpose of taking care sang health nga mga bagay sang aton pumuluyo. So we're happy to hear this decision of the Supreme Court. Ang ikatatlo naton nga topiko subong para sa konsensya sang banwa. Amo ini ang 60-day suspension ni Congressman Kiko Barsaga. Kay kuno may mga indiscretion siya, ginsuspindi siya sa mga congressman man nga nagbinutukay, kag out of 200 plus members of the Congress, 5 lang niya ang nag-oppose sa suspension ni Kiko Barsaga. Si Congressman Kiko Barsaga muning kontra bla kay Marcos, ining ginaisyuhan niya permini parte sa mga flood control projects, parte sa kinawatay sa gobyerno. Vocal ni katama si Kiko Barsaga. I believe daw bata ni siya sang una ni Congressman Barsaga man, no? He is I think 26 years old. 26 or 27 years old. Pagdalagan niya sini, no? Sang 2025 lang ni siya ng kandidato Daw 26 years old lang siya. So, nagkampanya ni siya, I think, kay Marcos at that time. He campaigned for President Marcos until nga nagwa ining mga flood control projects nga ginkontra niya. So, naghambal ang mga nagbuto kontra sa iya nga isuspend siya. Nga niya dapat disiplinahon. Kay may mga indiscretion siya, nga may mga unethical conduct siya. Mga palabraya hindi dapat palampason sang isa ka congressman. Siguro kita nagapati diri sa konsensya sang banwa. Nga ginsuspender lang nila ini. Si Kiko Barsaga. Tungod nga mga komentaryo ya kontra sa administrasyon. Kontra kay Presidente Marcos. Kontra sa kay Speaker, House Speaker Romualdez. Kontra sa mga kawatan sa gobyerno. Amo ni nga ginsuspend siya sa aton panglantaw. Pero ibig kung si Kiko ni Barsaga, siguro Paul, ang ginapangambalyas ni siguro kontra kay Sara Duterte, bisan ano pa niya ambalyan, hindi siya masuspend. Kung kontra lang ni kay Sara Duterte o sa mga Duterte ang ginapanghambal ni Congressman Kiko Barsaga, sigurado ako nga hindi ni siya pag-suspend sa House. Galing, kumukontra kay Marcos, kontra kay former Speaker Romualdez, kontra sa administrasyon, kag gina-expose ang kinawatay sa gobyerno, nag-init ang ulo nila, ginsuspender nila si Kiko Barsaga, nga congressman. Pero happy kita, kay may 5 pa ka dungganon, nga I think with these 5 congressmen will be the future of our country. Hopefully, nga makatindog sila kontra sa kalaot, makatindog sila kontra sa anomalya, makatindog sila kontra sa administrasyon nga nagapangawat sang pundo sang gobyerno. And who are these people? Amo ni kanay Congressman Libiste, Congressman Suntay, no? Congressman J. Jesus Bong Suntay, Congressman Leandro Regarda Libiste, bata ni Loren, Representative Robert Nazal sang Bagong Henerasyon Party List, Representative Eli San Fernando sang Kamanggawa Party List, kag Representative Paulo Marcoleta sang Sagip Party List. These are the only 5 members of Congress, mga batanon man nga nagtindog and who opposed the suspension sang ni Kiko Barsaga. But yanon mo, damo gid ang buto nga isuspend siya tungod nga kontra siya sa administrasyon. Ang malain sang sini nga this will be a very bad precedent because makuha ini nga kung away ikaw sang administrasyon, ano Manila, kung super majority gali, delikado ka kay isuspend ka. Di ba lang mga congressman,
Kung maghambal gani sila, bisan liable, sila liable na poll mo. Basta ara sila sa Kongreso. Kag maghambal sila, mag-discuss sila, hindi sila liable for libel. Because that is a duty to perform. Well, it may be said, they can say nga ang mga ginapanghambal ni Didico Barsaga, it's outside of the plenary. Not during session. Pero damo man ang mga congressman nga mga party list, ining mga progressive groups, ginabuyayaw nila ganis Duterte. Diba? Ginabuyayaw nila si Sara. Ginapakawiyaan nila below the belt lang. Ginapakawiyaan nila si Rodrigo Duterte hasta nga may mga effigy paslada nga ginahalambal sila dara ginapabutang-butang effigy. Pero nga wala sila yagin failan sang complaint. Nga wala sila yagin pang suspend. Kay unethical man balay na. Hindi man na during session. Kay nga precisely tungod hambal naton, gin-suspend lang niya si Kiko. Kaya ang kontra ya administrasyon, kagang inahambalan niya kontra kay Presidente Bongbong Marcos, kontra sa former Speaker, House Speaker, Romualdez. Pero kung maghambal lang ni Abi si Kiko Barsaga, nga ang ginatake si Sara Duterte, hindi niya tagaan, pa niya siguro yung damo pundo. Di ba, Paul? Galing tinatabo lang, nga ginatake niya ang administrasyon. So, muni ang nakita naton sa Kongreso nga hindi mayo. Kaya muna ining sugudan nga kung magtindog ka sa pilakadlaw kag maghambal ka kontra sa gobyerno, kontra sa administrasyon, pwede ka na igalaya suspindihon sa Kongreso. Kung senador ka, basi sa pilakadlaw, malatnan man ang Senado. Nga kung maghambal ka kontra sa presidente, suspindihon ka man. Amo ni subong ang natabo sa kay Congressman Kiko Barsaga. Nga may mga palabras siya, may mga aksyon siya nga kontra sa administrasyon, kontra kay Presidente Bongbong Marcos. Wala gid ako papol kabalo kung ano gitong panghambal niya. Kaya not read it in the news. But then ang hambal nila, unethical kuno yad, ina nga mga ginbuhat ni Kiko Barsaga. That's why I go back again to my question. Kung ang ginpangambal ya, hindi abi directed kay Bongbong Marcos, kundi directed be kay Sara Duterte, matsyagta, isuspend man siya. Siguro hindi. Laban-laban tagaan pa sa diduga nga pundol, nga naman namin kaginto. Sige, yana, kay gusto ta atakihon ang mga Duterte. Pero ang ginhambal yan ni Kiko Barsaga, ang pinangawatay sa gobyerno, ang pinangawatay sa flood control projects, ang pinangawatay sang presidente Bongbong Marcos, and that could have triggered the supermajority in Congress nga kaya mapabilib ta kay presidente, mapabilib ta kay former speaker, House Speaker Romualdez, suspendyon ta ni si Kiko. So, as what happened, ginsuspinde si Kiko Barsaga for 60 days. So, ang sa aton sini nga ginalantaw, dapat hindi na ni maliwat. Dapat tagaan naton sang tanan nga liway ang isa ka congressman. Tungod when you suspend Kiko Barsaga or you suspend a congressman representing his legislative district, ginkuha mong tingog sang sina nga legislative district. Ginkuha mo ang pumuluyo, ang tingog sang mga butante sang pumuluyo sang sina nga legislative district. You penalize not only Kiko Barsaga, you do not only penalize the congressman, but you penalize and deprive the constituents of that congressman being their representative to be heard in Congress. That's why nga diri sa konsensya sang banwa, nagapati kita nga tama kasala ang ginhimo sini sang Kongreso kontra kay Kiko Barsaga
nga pagsuspender sa iya. Damo pa ganina nga ambal pol eh. Nga iban ganina congressman, may mga babae da, may mga tananda, inayan, ethical gina. May mga kirida, ang iban da, may mga kirido, ang iban, may mga babae da, siguro nga may mga kirido, ha? May mga lalaki nga may mga kirida, kagiban gani nga mga congressman nga laki, may kirido man. Oh. Pero, wala yan na suspender. Do hindi yan ethical. Pero si Kiko Barsaga, nga naghambal ang kontra sa pangawatay, ginsuspend pa nila. So, initanan mga kabyanan na ano pa nga aton di sa konsensya sang Vanuatu daw natapos na naman no? Ang PhilHealth kag ang ining kay Kiko Barsaga. So mga kabyanan na inilang ang aton diri nga parte nga ginahambal naton ang aton nga opinion diri sa aton programa Konsensya sang Vanuatu. Pero antes kita magtakop, gusto naton tamyawon anay si Michael Jason Provido Perez, dingi attorney San Oma Open ang tinda sa Mandurriao. Bow! I-discuss na karon sa mga kabutigan ni Plaridel Nava. Siling niya sa harot, 10 open na niya. Ang Mandurriao ay pa, ay sos. Time ni Duterte, ano man ang pagkontra ka pa? Ano ni man? Time ni Duterte, kuno amo man na pagkontra ka pa? Do hindi man. Wala pa yung sa suspender sa time ni Duterte nga magkontra. As a matter of fact, there was a time nga ginpamangkot si Duterte kay may plano nga impeachment tani kay Leni Robredo. Siling niya nung mahambal mo, Mr. President Duterte. Siling niya, forget this impeachment against Leni Robredo. Elected yung tao eh. You have to follow the Constitution. You can do anything. Siling niya, that is her right. She has the right to criticize this government. We are in a democracy. Diba? I think Duterte was very democratic sa iya. Kung maghambal ka kontra sa iya, kapag gusto ka malang kambalan niya, siya, hambal ka man sa iya, pero hindi niya kaya pagsuspindihon. Nga tungod na gambal ka lang siya. Kung mangawat ka, suspindihon niya. Kamutos ang una, ngagin panglagas siya mga LTO. Pero wala iya may ginsuspender. Nga giningabot si Duterte nga naghambal lang kontra sa kinawatay. No? Well, si Laila niya, Ruel Lagusas, kuno time ni Duterte mo man na priso man si Laila nga nagakontra kay Digong. Well, atuya droga, hindi tuya freedom of speech. Droga tuya nga isyu sa kay Laila de Lima. Kag hindi makita maghambal ng inusintigid si Laila de Lima o conderias dismissal, but she is not completely innocent. Din kayo mo kita nga makadto katuya, masaot-saot katuya sa mga drug lords to, nga na priso, Christmas party to sponsored sa drug lord, makadto katuya kag mag-saot-saot. Ha? Di ba? Butang tabi, chimpo nito, ginimo ba lang, will that justify nga himuon mo na iya sa chimpo ni Marcos? Butang tabi sa chimpo ni Duterte naglain, will that give you a license now or a justification to do it now against Marcos? During the time of Marcos, you should not do that. Kag kung ano man sala ni Duterte, tinabaydan niya man subong sang iya mga sala. Although, ang pagbayad, dyan mo pang nag-question tungod ato didto ya sa Hague sa International Criminal Court. But then again, we will discuss that in another topic. But thank you for the comments anyway sa kay Ruel Lasugas, kay Michael Jason Provido, kag Ren Wrench Makalalag. Thank you gid sa mga comments nyo. No? So, ang iban pagin nga komentar di siguro basahon tan eh. Siling niya, Romel Amon Lins, may Romel Amon Alonsaga, Lins Gabinete, si Ma'am Linda, thank you gid for watching. No? So mga kabyanan, mga balik kita sa madason nga Domingo sa atong programa Konsensya sang Banwa. Kag in after a few minutes magabalik magwa naman kita sa atong programa You and the Law. Liwat ini si Attorney Dan Cartagena saying good night for now. See you again next Sunday. Thank you for watching.